Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa kasarian ng pangalan. Ang kasarian ng pangalan ay ang pagkakakilanlan ng ngalan ng tao, hayop o bagay ayon sa kasarian o kawalan nito. Mayroong 4 na uri ng kasarian ng pangalan. Una, panlalaki. Ikalawa, pambabae. Ikatlo, di tiyak. Ika-4, walang kasarian. Karamihan ng pangalan ay may kasarian. Maaring lalaki, babae, hindi tiyak o kaya naman ay walang kasarian. Ang unang uri ay panlalaki. Ito ay pangalang tumutukoy sa lalaki. Halimbawa, ama, kuya at prinsipe. Ang ikalawa ay pambabae. Ito ay pangalang tumutukoy sa babae. Halimbawa, ina, ate at prinsesa. Tandaan, kung lalaki ang tinutukoy, ito ay tinatawag na panlalaki. Kung babae naman, ito naman ay tinatawag na pambabae. Ang ikatlong uri ay tinatawag na di tiyak. Ito ay pangalang maaring tumutukoy sa lalaki o kaya naman ay babae. Halimbawa, guro, doktor, bata at kaibigan. Ang ika-4 na uri ay tinatawag na walang kasarian. Ito ay pangalang hindi tumutukoy sa tao o hayop. Halimbawa, mesa, upuan, paaralan at silya. Tandaan, kung hindi malinaw kung lalaki o babae, ito ay di tiyak. Kapag naman hindi tungkol sa tao o hayop, ito naman ay walang kasarian. Para mas madali ninyong matandaan at maunawaan, narito ang buod ng kasarian ng pangalan. Uri ng kasarian, panlalaki. Ito ay tumutukoy sa lalaki. Halimbawa, ama, kuya at prinsipe. Para naman sa uri ng kasarian na pambabae, ito ay tumutukoy sa babae. Halimbawa, ina, ate at prinsesa. Para naman sa uri ng kasarian na di tiyak, ito ay maaaring lalaki, maaaring babae. Ang halimbawa ay guro, doktor at kaibigan. Para naman sa ika-4 na uri ng kasarian na walang kasarian, ito ay hindi tumutukoy sa tao o hayop. Ang halimbawa ay mesa, silya at paaralan. Kapag kabisado mo ang 4 na uri, madali mong matutukoy ang kasarian ng isang pangalan. Para tignan kung talagang may natutuhan sa ating paksa ngayon, narito ang ilang mga katanungan. Maaari mong ikomento sa comment section ang iyong naging score.
Narito ang 4 na uri ng kasarian ng pangalan. Una, panlalaki. Ikalawa, pambabae. Ikatlo, di tiyak. At ika-4, walang kasarian. Kasarian ng pangalan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.